Ito muna pag-usapan natin ha. Kasi ngayon, isang issue ngayon yung pag-attend daw ni pangalan nito, itong si Sandro. Yung 'di ba, alam naman natin, inakusahan na si Sandro ni Zaldico ng maraming insertion. Tapos agad-agad sabi niya, "Oh, punta ako diyan sa ICI, paimbestiga ako." Akala mo naman naniwala yung mga tao. Hindi, kasi akala niya maloloko niya yung mga tao. Kasi sinabi niya, para bagang sinasabi niya, malinis ako, magpapaimbestiga ako sa ICI. Nako, katarantaduhan yan. Katarantaduhan yan. Alam mo naman ang nagbuo ng ICI, tatay mo. Ang nagpopondo ng ICI, tatay mo rin. Executive branch yan Di ba? Oh. Kanino nagre-report yan? Sa tatay mo rin. Oh. Tapos sasabihin mo, imbestigahan ka. Anak ng tutsang kalabaw, pinagloloko mo ko. Kung talaga seryoso ka, magpa-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Tapos tanggalin. Dapat tumabi muna si pangalan nito, si Lacson, tumabi muna siya. Tabi, Lacson, si Marcoleta na lang muna. Tapos pa-imbestiga ka dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung talagang wala kang tinatago, kaya lang, yung ang pagpunta mo sa ICI, di ba? Humingi ka ng executive session, ibig sabihin, may tinatago ka. Gago! Ngayon, yung optics nila, sasabihin nila, ako, nagpunta dyan, nagpa-imbestiga. Pero si Pulong, hindi. Yun ang kanilang Pero mali yan. Mali yung ganyang klaseng pag-iisip. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero tignan muna natin yung sagot ni Pulong Duterte kung bakit ayaw niyang pumunta sa ICI. Kasi ngayon, para bagang, pinapaapoy ng mga kakampuet at ng mga NPA na mga makakaliwa. Pinapaapoy nila yan. Bakit ayaw ni sa ICI? Mga gunggong pala kayo Tanga lang ang magpa-imbestiga dyan. Habang kusang nagpag-isa si Congressman Sandro Marcos. Yung pa lang nito ni Pinky Web. Si Pinky Web ba ito? Nakalimutan ko ng pangalan nito. Hindi, Pinky Amador. Hindi, si Pinky Ontiveros. Hindi, nakalimutan ko na ng pangalan nito. Basta sabi niya, habang nagpag-isa si Sandro Marcos, paano mo nalaman ginisa si Sandro Marcos? Pagkain ba yan? Hindi, paano mo nalaman na ginisa siya? Executive session, nandun ka sa loob. Wala ka naman doon sa loob Paano mo sinabing nagisa ka siya? Ha? Hindi, di ba? Yung palang packaging na ginisa. Kusang nagpag-isa si Congressman Sandro Marcos. Kusang nagpag-isa. naman si Davao City Representative Pulong Paano mo nasabing ginisa siya? Salit daw na siya ang imbestigahan. Ang first family... Baka siya pa nga namili ng tanong ito lang itatanong nyo sa akin Kung ayaw nyo matsugi dito sa ICI, ito lang itatanong nyo sa akin. Si Patang dito, ang boss nyo. Paano mo nasabing ginisa? Wala ka pala raw ang dapat silipin ng ICI. Labas daw si Pulong sa flood control scandal kaya wala na raw dapat habulin pa sa kanya. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang district. Alam mo, may punto naman kasi talagang wala naman jurisdiction tong ICI, di ba? Moro-moro to Itong ICI, pautot lang ito. Yung totoo, katarantaduhan ito. Isa tong kalokohan. Wala naman silang kapangyarihan over other branch of the government. Alam mo, ito, simpleng-simple ito Ito'y Law 101. Sabihin na natin, Philippine 101. Philippine ano ibig sabihin? May 3 tayong branches. Co-equal branch. Kanya-kanya yan. Hindi pwedeng punahin ng presidente o pakialaman ng presidente yung executive branch na ang pinuno ay presidente, yung legislative. Hindi pwede yun. At ang legislative, hindi pwedeng pakialaman ng judiciary. Ganun yun, may kanya-kanya sila. May makanya-kanya mandato unless, katulad nga po ng ombudsman na pwedeng mag-imbestiga at sa Sandigan Bayan, pwedeng mag-sanction, magsuspende o magpakulong. Kasi dahil yun ang kanilang mandato. Nakalimutan ko na eksaktong word na ginagamit nila dyan Ito'y sariling branch na pwedeng magpakulong. Parang COMELEC yan. Yung COMELEC, may sarili yan, di pwedeng pakialaman yan. So, yung ombudsman at saka Sandigan Bayan, hindi pwedeng pakialaman. Although, the president appoints. Pero still, pagka-appoint na yan, hindi na pwedeng tanggalin yan nung susunod mong presidente hanggang may fixed term na po sila. Yun po ang sistema. So, ibig sabihin, itong ICI na kinreate ng presidente, walang power to over the congressman or the congressmen or the senators or the Supreme Court or the courts. Wala ho silang power.
Kaya nga katarantaduhan lang po itong ICI na ito eh. Ito. Aniya, dahil binuo ang komisyon ng ehekutibo, wala itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang miyembro ng Kamara, alinsunod sa Constitutional Doctrine of Separation of Powers. Dagdag ni Duterte, Yon, Constitutional Doctrine of Powers. Shit. Tama. Yun. may ganap ng akses ang ehekutibo sa lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensyang tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENO. Ako sobrang agree ako sa ginawa ni Pulong eh. Moro-moro to. At sa dami-dami naman ng iimbestigahan. Mamaya meron ko papakita sa inyo. Dapat yun ang imbestigahan. Kasi yun, may ghost project talaga. Ito, wala. Ang linis, ang ayos, ang ganda. Pinakamaganda na nga ang Davao eh. Hindi ko nga magets bakit pinakamaganda ng Davao eh. Oo, Davao City ng pinakamaganda ngayon. Hindi ko maintindihan bakit gayon eh. DICT at DTI. Kaya't hindi na aniya kailangan ng Malacanang na dumulog sa Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng pangangasiwa ng ehekutibo. Mga kapatid, Binigyang diin din ng kongresista na hindi siya naging bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022. Ang panahong iniuugnay sa mga umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ng mga tanong ng ICI. Nagigets nyo? Wala, hindi siya kasama dun eh. Bakit siya kailangan imbestigahan? Katarantaduhan talaga eh. Sa halip niya ay dapat ang First Family at dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng Yon. ICI. Matapos silang idawit ni resigned Congressman Zaldico. Patawag nyo nga si Lisa Marcos dyan. Patawag nyo. Kaya nyo ipatawag si Diskaya, di ba? Eh sabi ni Zaldico, merong kinaugnayan yung si First Lady, ba't di nyo ipatawag? Sa umano'y multi-billion peso budget insertions. Para kay Congressman Pulong, shocking and impossible to ignore ang mga alegasyon ni Ko. Binansagan din ng mambabatas bilang propaganda tool ang ICI at isang political weapon laban sa kanya at sa kapatid niyang si VP Sara. Wala pang tugon mula sa ICI sa mga pahayag ni Duterte. Alam mo, sa sobrang kalokohan nitong ICI, di ba? Nag-resign nga yung isang... Pangalawa na nag-resign. Una si Magalong. Pangalawa yung commissioner na si Singson, di ba? At meron pa daw pangatlong magre-resign. Meron pa daw. Dahil unti-unti na nilang nare-realize na etong ICI ay, alam mo yun, katarantaduhan. Isang malaking, lang ito, para bagang kinreate, para lang masabing merong ginagawa si Marcos sa korupsyon. And as a matter of fact, di ba, nung pagtitignan niyo ratings, kahapon nilabas natin yung ratings, bumagsak si Marcos. Kasi nga, after, tumaas ng bahagya daw yun eh. After ng sona niya na yung sinabi niya, mahiya naman kayo, tumaas ng bahagya. Kasi, wow! Nung nag-create ng ICI, wow! Pero from the August until this present time, bumagsak si Marcos. Kasi nga, na-realize ng mga tao, hindi lang ng mga nag-resign na tao dyan sa ICI, na-realize sila na itong ICI ay isang malaking katarantaduhan lang. That's the truth. Kaya nga yung mga nandyan sa loob, mahiya na kayo. Bumitaw na kayo dahil isang katarantaduhan yan. Ginagamit lang kayo ni BBM para masabi niya na merong siyang ginagawa. Pero napuputukan kayo kasi you do not have any powers. May wala nga kayo sariling opisina eh. Di ba kayo mahiya niyan? Pati nga abogado ninyo, hindi sa inyo eh. Di ba? Kaya malaking katarantaduhan yung ICI na yan. Oh, eto gusto nyo patunayan ko sa inyo, malaking katarantaduhan yan. Kasi, yaang Davao City, walang ghost project dyan. Walang flood control na project dyan na ghost. Lahat maayos ang pagkagawa. Kahit nga yung maayos na bridge na ginagawa na inangkin ni Marcos, maayos eh. Alam nyo ba, yung bridge na yan po ay bigay ng China kay Pangulong Duterte sa Davao City. Bakit? Dahil po yan sa magandang pakikitungo o foreign policy ni Pangulong Duterte sa China. Kaya ibinigay ng China yan at sinabi nila, gagawa namin kayo ng tulay. Yan ang dahilan kung bakit ginawa yan. Nagsimula yan noong 2018. Diyan nagpirmahan ng kontrata. So we can consider that signing of contract as the beginning of that project. Oo, totoo. Ngayon matatapos yan sa December 15 sa pamamahala ni BBM. Hindi naman natin sinasabing walang ginawa si BBM. Ang kakupalan lang, ay yung hindi man lang in-acknowledge ni BBM na ito'y galing sa China na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil sa pagiging maganda ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Hindi man lang in-acknowledge ni BBM yan. Ganyan ayoko sabihin na ganyan kakupal eh. Ayoko.
Pero hindi naman kasi mura yung kupal eh. Yung kupal kasi parang ano yan eh. Yan yung sobra-sobrang panggagago. Sobra-sobrang kare, sinabihan ka na kupal ka, ba't mo kinukupal mo ko ah? Parang yun yung extreme na ginagago mo ko ah, niloloko mo ko, tinatarantado mo ko ah. Kaya hindi mura yung kupal. Yan ay salitang kalye na nagsasabi lang na niloloko mo yung tao. Kaya nga kinukupal mo yung tao eh. O, pinaliwanag ko na hindi mura yan ah. Yan po ay isang pagdidescribe sa panloloko sa tao. Kaya nga nagagalit ang mga taga Davao City. Dahil alam ng lahat ng mga Dabawenyo na yung lugar na yan, yung bridge na yan, yan po ay ibinigay ng China. Mamaya ipapaliwanag ko. May balita tayo dyan. Pero diniscuss ko lang, binigyan ko lang kayo ng konting dahil mahalaga yan, yung issue na yan. Kaya nga sinasabi natin dito, wala pong ghost project dyan sa Davao. Lahat ng mga proyekto dyan, de kalidad. Lahat ng proyekto dyan, mabilis. Mantakin mo 2018 yan, natapos na ngayon. Ganyang katindi dyan sa Davao City. Walang harang, walang manghihingi, walang haha. Kasi ganyan naman talaga eh. Alam niyo ba kung ba't tumatagal ang mga proyekto? Pag nanghihingi, may nanghihingi. Yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang mga proyekto. Siyempre dahil doon, nasa-short yung para sa mga material. So, nagkakaproblema. Walang ganyan sa Davao City. Malinis. Tapos, yun ang iimbestigahan nyo. Sino kayo? Mga gunggong talaga kayo, no? Ito ang dapat ninyong patawag. Ito ang dapat ninyong imbestigahan. Ito ha, ipapakita ko sa inyo. Ito. Chotomate. Ito. Ayan, naku po, patay tayo dyan. Ito daw, ito ay post ng Batang Munti TV. 407 million na flood control project mula Sukat hanggang Alabang, Muntinlupa ni dating Congressman Rafi Biason. Nadiskubre ng at binabasa ko po yung caption. Nadiskubre ng DENR na overpriced at hindi napakinabangan. Naku po. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ng dating congressman at kasalukuyang mayor Rafi Biason. Naku, ito yung ito yung nahatulan ng graft. Ito yung na-convict ng Sandigan Bayan na guilty sa graft at may parusang 6 na taon at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Naku, hindi nito. Dahil po ito dun sa Napoles link niya, yung PDAF niya. Naku, grabe. Nag-appeal nga siya. Naalala nyo, kinuwento ko na to nag-appeal siya at hindi ho siya hindi pumanig sa kanya. Kaya ngayon tumatakbo siya sa Supreme Court. Kung dati congressman siya, ngayon mayor na siya, pero sa totoo lang convicted po siya. Malinaw to siya po ay nananatiling convicted kasi tinanggihan ng Sandigan Bayan na ipa-reverse yung kanyang hatol. So, ito po ay convicted. Naayon ito sa balita. Naalala ninyo, pinag-usapan natin ito. Ito po ay may balita, May balita po dito. Kaya ito hindi fake news. Malinaw na malinaw po ito. Ngayon, siya na naman to. Nabanggit na namin, ito, binabasa ko yung caption. Tuloy natin. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ni dating congressman at kasulukuyang mayor Rafi Biason. Nabanggit na namin na itong kontraktor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa na pinondohan ng opisina ni Biason. Nako, gago! Siya rin ang kontraktor na nang diskubre nating flood control project sa Barangay Putatan. Naku, pangalan pa lang Barangay Putatan na pinagmalaki ni Brila na napakinabangan kahit binabaha pa rin ang baybayin na nasabing barangay. Binabasa natin tong news article itong news caption nitong Batang Munting TV. Ito ang patunay na hindi nabubura ng anumang paghuhugas kamay ang ginagawang kamalian noon. Kaya anumang pagsumikap ng baguhin ng imahe ng administrasyong ito, saksing buhay ang mga bigong flood control project na ito. Katiwalian ng mga nagpapalitan sa posisyon. Naku po, palitan pa ng posisyon. Hirap yung ganyan. Iba-ibang posisyon. Naku, ayoko yung mga ganyan. Pwede ba isa lang? Nakakapagod yan. Ito yung pinagmamalaki ng sinibak na district engineer ng DPWH na wala raw ang Muntinlupa siya iniimbestigahan. Ngunit kusang lumabas sa investigasyon. Ito yon.
Oh, na-news ng bilyonaryo. Ngayon, panoorin natin. Antindi nito, mga kababayan. Antindi nitong balita na ito. O, pasok, tingnan natin. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Naku po. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba. The white elephant that was built. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito, ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyon. Sorry. Overpriced na nga, Sorry. Buti na lang iba yung lumabas, ha. Delicate yun, ha. Pagka-scroll ko ng ganun, may lumabas na video. Tuloy natin. Huwag kang Na gagalaw. namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito, ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo. Grabe, no? Ayan, no? Naku, grabe. Kalahating bilyon. 407 ang overpriced, hayop. And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That Grabe, length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ayan. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million. Yan yung binasa natin, eh. Sabi doon sa caption, di ba? Na nabanggit na namin na itong contractor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa. Ay, grabe po, grabe. pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung semento sa taas mismo. Mga Tatak Marcos, no? Yung pakitang tao lang, yung kalahati lang yung ginawa, tapos yung dulo wala na. Paano magiging flood control yan? Tingnan mo, itsura, hayop talaga, grabe. Ng sheet piles. Almost 300 meters naman ang sukat ng dalawang bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Nakita ninyo yung binilugan? Ang liit lang, oh. Parang tanga lang, di ba? Para lang masabi, may mapicturan. Grabe, no? Grabe talaga mga politiko sa atin. Rufy Biason, ano to? Totoo ba? Nasa'yo to? Totoo ba yon? Ito ang dapat imbestigahan ng ICI. Yan yung sinasabi natin, eh. Hindi natin inuhusgahan kagad si Rufy Biason na ngayon mayor na kahit to siya ay guilty. Guilty siya dun sa dating PDAP scam na tinatawag nila yung kay Napoles. Guilty siya dun, eh. Hindi natin siya inuhusgahan na kanya to. Although ayon dito sa balita ng Batang Munti TV, kanya to. O, hindi natin siya inuhusgahan. Kaya nga, napaka-importante mga kababayan na ito dapat ang iniimbestigahan instead of Davao City na kay Pulong na halatang halata na namumulitika itong ICI. Siyempre, sino ba nag-create ng ICI? Si Marcos. Gago! Diba? Ang linaw pa sa mas malinaw, tanga na lang ang hindi makaintindi. Alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, kung talagang may ghost project sa Davao City, go! Kahit si Duterte pa yan, kahit sinong Duterte yan, imbestigahan kasi pera ng taong bayan yan, eh. Kung talaga may ghost project. Pero wala kayo, eh, makita, eh. Maayos lahat, eh. May mga picture, naglalabasan ng video, maganda, eh. Bakit ito? Tahimik kayo. ICI, ano to? Gaguhan? Kakupalan talaga? Kupalan na ho ito, eh. Ito, lantaran na ho, eh. Bakit hindi itong imbestigahan ninyo? Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Ano yun? Nasa mahigit 400 meters. Maganda mag-ride yan, ha? Hoy, ganda mag-ride yan. Hoy, wag niyong apihin yan. Mantakin mo, dire-diretso ka dyan, tapos off-road ka na. Oh. Off-road ka na dyan, oh. Ang lupit niyan, oh. Oh, di ba, yung mga mahilig mag-camping-camping? Pwede kayo mag-ride dyan, tapos mag-camping kayo doon sa loob, oh. Ang haba nito,
Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Grabe. Ayon sa ilang mga residente, ilang taon nang nakalipas mula nang simulan ang proyektong ito. Pero matapos umanong iwanang nakatiwangwang, tila isang masukal na damuhan na lang ang makikita ninyo sa dulo ng kalsadang ito. Ayon sa ilang residenteng nakausap namin, karugtong ito ng C6 Road o Laguna Lake Highway. Pero nilino sa amin ng DPWH National Capital Region na hindi ito parte ng 7 phases ng Laguna Lake. Totoo ba yan? 851 million? Tapos, sasabihin ng gobyerno, tangina nyo, kumain na lang kayo ng 500 Noche Buena. Alam mo ba, dyan, ito kaya naiinis ang mga Pilipino dito sa Noche Buena ng 500. Wala namang kaso eh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari yung nanay mo, di ba? Mahirap kayo. Wala talaga kayo, naglalaba lang siya, pati yung labada ng mga kapitbahay mo, nilalaban niya. Labandera lang siya. Tapos sasabihin niya sa inyo, anak, pagkasya na lang natin yung 500 kasi wala tayong pera, medyo gipit tayo ngayon. Kung ikaw yung anak, maintindihan mo yun, opo nay, okay na ako dyan sa 500, pwede kung pang teleserye. Okay na po kami sa 500, bili na kami ng spaghetti, tsaka ng spam. Pwede na yan, no, di ba? Social, spam. Hindi, di ba? Okay. Pero kung yung nanay mo, naka-Hermet, alam mo yung naka-Hermes? Naka-Hermes, naka-Louis Vuitton, naka-Dior, di ba? Alam mo yun, ano ba yun? Van Cleef Conchok? Basta lahat ng Loewe, nakaganon. Tanginang yun, nakapatik. Hindi, halimbawa yung nanay mo ganon, di ba? Tapos araw-araw nagkakasino. O, di ba? Halimbawa, nakikita mo, tapos nagpapatalo ng 500 million kada kasino niya, o kaya naman 20 million. Tapos sasabihin niya sa'yo, anak, eto pang Noche Buena mo, 500. Di ba mabibwisit ka? Mabibwisit ka eh. Parang ganun ang ginagawa sa atin ng gobyerno. Parang ganun tayo tinatarantado ng gobyerno. Sasabihin ng gobyerno, okay na yan, sapat na sa inyo yung 500. Hindi magets nung iba na meron pang iba na, kasya naman yung 500 makakabili ka spaghetti, konting ganito, konting ganyan. Kasya naman magtipid lang, diskarte lang yan. Sabi nung Aling Claire, di ba? Diskarte lang yan, okay na yan. Di ba? May pa ganun pa eh. Hindi yun ang punto dun eh. Oo, kakasya ang 500, makakapagtipid. Kasya ka kahit 100 pesos lang eh. O, di ba? Alak lang, tsaka isang chicharon, ayos na eh. Di ba? Pero ang punto kasi doon, nakikita mo yung pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno, tapos tayo yung sasabihin na magtiis-tiis na lang kayo. Kasya na yan. Para bang, alam mo yung may sugat ka na, sinaksak na yung puso mo, inano pa ng asin, betchin, kung ano-ano pa nilagay doon sa sugat. Parang ganun ang nangyari, di ba? Nakakagago. Diyan ang dahilan kung bakit nagagalit ang tao sa 500 pesos. Hindi mag-gets siya ng mga kakampuet, ng mga tansong, mga bayarang pulahan, mga bayarang loyalista at ng mga NPA na makakaliwa. Yan ang hindi nila maintindihan. O, tuloy natin Highway na matatagpuan sa Muntinlupa. Hindi pa ito functional sa kasalukuyan, pero tapos na ang lahat ng mga kontrata nito. Grabe, no? Hindi pa functional pero completed. Gago. Mula 2021 hanggang 2023. Aabot daw sa 864.5 meters. Ang kalsada sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 851 million pesos ay Sa Muntinlupa daw ito eh. Sabi, according to this news, according to this news, itong bata ngayon, andyan yung caption sa baba, makikita nyo, Binabasa ko lang yung caption na yan. Sabi dyan, ng Batang Munti TV, ito daw po yung nasasakop ng congressman na si Rufy Biason. Again, lilinawin ko lang, hindi ko po hinuhusgahan si Rufy Biason. Hindi ko po siya hinuhusgahan kahit meron siyang conviction sa Sandigang Bayan na kasama ho siya doon sa PDAP noong panahon ni Napoles. Siya po ay kasama doon at siya po ay nahusgahan o convicted na. Siya po ay na-convict na po. Okay? Na-convict na po doon sa pork barrel scam noon nung panahon ni Janet Napoles. Convicted siya ng Sandigang Bayan. Sinubukan niya ipa-reverse siya noong November 2025. Pero tinanggihan ng Sandigang Bayan. Ibig sabihin, sabi ng Sandigang Bayan, hindi. Convicted ka pa rin. Yan ang sabi nila. Pero hindi ko siya hinuhusgahan. Kaya nga, dapat, ang sinasabi natin dito, yan ang dapat na iniimbestigahan ng ICI. Hindi si Pulong. Pautot nito ni Marcos eh. Ito, basta pag sinabi natin ICI, si Marcos yan eh. Kagaguhan nila yan eh. Sinasabi lang nila yan para malihis dun sa mga tunay na issue tulad nito. Tulad nung kay Sandro. Di ba?
para lang masabi, pumunta si Sandro O sandali, itinago nyo naman yung interview. Ba't kami maniniwala? Pinagago nyo kami. Wag ganun, wag ganun. Di ba? Ito, pag-usapan natin itong yung bridge. Di ba? Yung bridge na yan na binigay ng China na inaangkin. Ay nako. May nabasa nga ako doon Nabasa ko lang. Hindi ko na lang babanggitin, sabi doon. Hayaan nyo na si Marcos. Bakit? Hayaan nyo nang i-credit grab niya yan. Sabi ko, bakit daw? Sabi nung isa doon. May nakausap ako, demonyo. Bakit naman ganun? Hayaan na lang ni credit. Kasi wala siyang nag-grab na pera dyan kasi napatupad So hayaan mo ng credit grab. Diba? Wala siyang nanakaw na pera dyan kasi naayos. Alam mo naman sa Davao, hindi ka makakapagnakaw dyan. Na-implement talaga. Kaya hayaan mo nang nakawin yung credits na lang.